Hello po, mga kababayan. Magandang umaga po, magandang hapon po, magandang gabi po. Kung saan man po kayong panig ng daigdig naroon ngayon. Muli niyo po akong samahan dito sa ating video ito mula sa simula hanggang sa huli. Ang title po ng ating topic na tatalakayin ngayon ay tungkol sa resilience leads to success. Pero bago pa tayo lumalim sa topic na yan, una, malaman mo natin ang definition. Ano po ba ang resilience? So, what is the definition of resilience? Resilience is the process and outcomes of successfully adapting to difficult or challenging life experiences, especially through mental, emotional, and behavioral flexibility and adjustment to external and internal demands. So yan po ay nagmula sa American Psychological Association. At ito naman po mula sa Cambridge Dictionary. Resilience is the ability to be happy, successful, etc. again after something difficult or bad has happened. So yun po ang resilience. And then, ano naman po yung success? What's the meaning of success? Success, achieving of results wanted or hoped for. So yan po ay nagmula sa Cambridge Dictionary. And then, success is a degree or measure of succeeding. Ito naman po ay nagmula sa Merriam-Webster Dictionary. So, yan po. Pinagpauna ko po muna kung ano ang kahulugan ng resilience at saka ng success. Mamaya, babalikan ko po yan. So mga kasama, itutuloy po natin ang nakaraang video na ang title ay Huwag Sumuko sa Pag-aaral. Yan po yung nakaraang video. Ngayon po ay real experience at lesson learned ang aking i-share po sa inyo. Ang nakaraan na video ay puno ng mga pagsubok at lesson learned. Tulad ng aking mga naunang natalakay sa mga nakaraang video na sa pag-aaral na full-time ay 4 na subject lang ang maximum. 4 lang po ang maximum. Tulad noong 2018, second semester ay mayroon pong akong 4 na subject na na-enroll. Full-time student po ako. Full-time dad, full-time employee, at iba pang full-time or part-time na gampanin sa araw-araw. Ito po yung kinuha kong subject ng way back 2018, second semester, water treatment operation. Ito po yung major o hardest, pass po tayo dyan. Yung bioenergy and resource recovery, ito po yung medium, credit po tayo dyan. Yung fluid mechanics, medium, at credit po ang yung abang lingkod. Yung engineering finance, management and law, medium po yan, ay pass naman po ako dyan. So, ang subject relationship sa tatlong subject ay water chemistry. Water chemistry is the common denominator. Yun po mga kababayan. Ngayon, ay isi-share ko po sa inyo ang isang karanasan kung na imposible ay naging posible. Kahit isipin na hindi ko rin maisip kung paano ko ito nagawa. Noong 2018, ulitin ko po, 2019, first semester ay final year ko na po. 4 months na nagbakasyon ako sa company. Gumamit ako ng annual leave, long service leave, at saka purchase leave. Ang 4 na buwan na ito ay bayad dito sa company at tumatanggap ako ng sweldo. Hindi ko din madali nagawa ang mapapayag ko ang aking area manager sa 4 na buwan na holiday at 100% mag 100% focus sa study ko. Yung posisyon ko ay temporary na may gumanap na para hindi maapektuhan ang company sa role na aking ginagampanan. Ang challenge po dito ay kung paano ko mapapayag ang Murdoch University na makapag-enroll ako ng 6 na subject na kasama rito yung engineering honors thesis.
Yung engineering honor thesis, ito po ang isa sa pinakamahirap. Nakatumbas po nito ay 1 taon na pag-aaral. Okay po, humingi ako ng advice sa aking 5 propesor na malalapit sa puso ko. Yung 4 po doon, ang desisyon nila ay disagree sa plano ko. At isa lamang po doon ang pumayag na gawin ko ang planong yun. Nagkataon naman na yung pumayag na yun na propesor ay mismo ang academic chairman at siya mismo ang nag-justify sa Murdoch University Management or sa Murdoch University Board. Pumayag ang Murdoch University Management or Board sa challenge na ito sa akin. Sabi nga ng aking professor ay ngayon lang siya naka-encounter na 6 na subject sa loob ng isang semester na equivalent na 1 taon at kukunin lang ng isang semester o 4 na buwan. Yan po ang challenge, hindi po ba? Ito po ang 6 na subject ng 2019 first semester, Innovation and Ethics in Engineering. Minor subject po yan. Yung Energy, Supply and Management, major subject po yan. Yung Solar Thermal and Biomass Engineering, major subject po yan. Environmental Engineering, Design and Innovation, major subject po yan. Sustainable Urban Water System, major subject po yan. At yung panghuli, ito po yung Engineering Honor Thesis, major subject po yan. So kung mapapansin nyo po yan mga kababayan, na yung 6 na subject na yan, ang common denominator dyan ay water. Tulad ng bawa Sustainable Water System. At saka yung yung water at saka renewable ang common denominator. Tapos matagumpay ko po natapos yung 6 na subject. At ito po ang pinakamagandang balita diyan. Wala pa akong subject na bumagsak. Yung 6 na subject po yun kasama thesis ay pasado po lahat. Tinulungan ako ng aking professor at nakita niya ang paninindigan ko at resilience. So, yun ang naging positibo sa akin na ako'y mayroong resilience at sumang-ayon sa akin ng aking professor. Sinuportahan niya ako. Ito po sa katunayan, ito po ang resulta ng 6 na subject. Ang Innovation and Ethics in Engineering, credit po ako dyan. Mas mataas po yan kaysa sa pass. Yung Energy Supply and Management, pass po ako dyan. Yung Solar Thermal and Biomass Engineering, credit po yun. Yung Environmental Engineering Design and Innovation, distinction po ito. Ang distinction po nito ay, kasunod po nito ay high distinction. Yun po yung excellent, pinakamataas. So malapit po tayo sa pinakamataas. Yung Sustainable Urban Water System, distinction po uli ito. Nakuha po natin ang mataas na grade. Pagkatapos po yung Engineering Honors Thesis ay nakuha ko po ng pass. Ang Engineering Honor Thesis, mga kababayan, ang katumbas po nito ay 1 taon. Pero kinuha ko lang po ito ng 2.5 buwan. Tinapos ko po yan ng 2.5 buwan. Imagine niyo po kung paano ang aking ginawa sa loob ng 4 na buwan na yan, sa isang semester na yan. Hanggang sa na-extend na second semester yung thesis. Apo, yung thesis lang po ang na-extend ng kunti. Kasi ang graduation ko na po niyan ay February ng 2020. Pero syempre, ang pagpe-prepared po ng graduation ay dapat October, November. Tapos na ho lahat. So yun po, imagine niyo po kung gaano ko ka-busy po niyan. At pagkatapos po ng first semester, pagkatapos po ng bakasyon ko ng 4 na buwan, ibalik na po uli ako sa trabaho na full time. So imagine niyo po kung gaano ako ka-busy at hirap na dinanas ko para maging successful itong aking mga plano. At matagumpay ko pong naipasa sa awa po
Sa awa po, kinawaan lang po yung ibang lingkod. Ito po ang lesson learned. Resilience. Resilience is the ability to be happy, successful, etc. again after something difficult or bad has happened. Tulad ng binanggit ko po yung kanina, mula yan sa Cambridge Dictionary. Mula sa mga kabiguan. Katulad ng binanggit ko ng nakaraang video na naranasan ko ang mga kabiguan pangunahin ng mga bagsak na mga subject. 5 subject po yun, kung natatandaan nyo sa kabilang video, 5 subject yung bagsak ko. Mula doon ay natutunan na magkaroon ako ng sarili ko methodology o formula na kung paano maipasa ang maraming subject. Sa isang semester lang po, hindi ako sumuko sa mga kabiguan sa aking hirap na dinanas. At lalo pa akong tumapang at lumakas ang loob na kumuha ng 6 na subjects at naipasa sa isang semester lang. Ang profesor na nag-approve sa aking 6 na subject na na-enroll ay mismo ang profesor na nagsabi na, "Ruel, you stand out from the rest. Your spirit is unbreakable and your resilience is unmatched." Yan po ang sabi niya. No obstacle can stop you from achieving your goals in your studies. Yan po mga kind words niya na sinabi sa akin noon. At ito pa, ang karagdagan na quote-unquote, resilience is the ability to bounce back from difficulties and adapt to change, making it a vital skill for thriving career. In the workplace or study place, resilience helps to navigate challenges, maintain motivations, and seize opportunities. At ito pong huli, whatever you do, work at it with all your heart. Yan po mga kababayan, ang resilience, the capacity of person to maintain their core purpose and integrity in the face of dramatically changed circumstances. The ability to not only overcome setbacks, but also move forward. Yan po, mga kababayan, sa mga susunod na video ay doon natin tatalakayin ang family versus study. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Paki-subscribe po ang aking YouTube video channel na ito. Paki-like, comments, share sa ating mga kababayan. Naway, nakapagbigay po ako sa inyo muli ng inspirasyon. Maraming salamat po.